Weishu, hindi ako nagtaksil, maniwala ka sa akin. Hindi muna ito pag-usapan ngayon. Iuwi kita sa bahay. At ang taong ito, tiyak na pagbabayaran niya ang lahat. Ano ang kaya mong ipabayad sa akin? Ang kabit ni Jiang Yunwan ay ang presidente ng Lee Group, si Li Xian. Ikaw pala, Sino pa ba? O gusto mo itanong kung nasaan na yung lalaki na dapat ang nakaayos? ngayon, uwiin ko na ang asawa ko. Pakiusog naman. Jiang Yunwan, babalik ka rin sa akin. Umusog kayo. Weishu, hindi ba't ikaw ang nagbigay sa akin ng room number na ito? Bakit wala ka rito? Sinampal mo ako. Bakit mo ako tinalikuran? Hindi ba't mabuti ako sa'yo? Weishu, hindi kita tinalikuran. Siguro dahil masyado akong abala sa trabaho, walang oras sa'yo. Hindi ba? Kaya nakapasok yung gago. Hindi. Kasalanan ko lahat. Weishu, hindi kita tinalikuran. Weishu, itong room number na ito. Hindi ba't ikaw ang nagbigay? Ikaw ang nag-utos na magtakip ako ng mata. Yung pumasok sa huli, akala ko ikaw. Bakit wala ka sa kwartong ito? Bakit? Paano nalaman ng mga reporter ang room number? Maliban na lang kung hindi kaya. Ingat! Weishu, Ikaw talagang babae, hindi tapa. Humingi ka ng tawad sa asawa ko. Hindi siya ganoong klaseng tao. Maraming media ang nag-expose. Pinagtatanggol mo ka rin ito. Babaeng hindi marangal. Kung hindi mo kayang kilalanin. Ang mabuti at masama, mag-mas unfollow na kami, mga fans. Sige, sasabihin ko sa'yo ngayon. Maging fans man o ang career ko. Hindi ito kasing halaga ng asawa ko. ang interes ko at ni Weishu ay magkakaugnay. Wala siyang dahilan para saktan ako at saka mahal na mahal niya ako. Hindi ko dapat siya pinagdududahan. Sige, hintayin nyo lang ako, mga taong katulad nyo. Mag-asawang may maling prinsipyo sa buhay, magkakaroon kayo ng karma. Noon nagkasundo tayo, sina Jiang Yunwan at Guishu. Sila daw ang magiging endorser ng ating produkto. Ngayon nagka-problema si Jiang Yunwan. Kanselado na natin ang pakikipagtulungan. Sa simula pinayagan natin pumasok si Guishu dahil sa utang na loob kay editor siya para makasali sa produksyon. Ngayon nag-collapse ang career ni Jiang Yunwan. Hindi na rin kailangan pang pumasok si Guishu sa grupo ng produksyon. Paumanhin. Tagahanggang libro ng editor Jiang ang boss natin. Nalulungkot siya ngayon at tumanggi siyang makipag-usap pa kay Ginoong Gu. Maghiwalay na tayo. Ano ang sinabi mo? Kakakuha mo lang ng parangal na pinakamahusay na aktor. Ay ayokong madamay ka. At saka nakita mo naman kung gaano kaprangka ang mga tagahanga niya, ganito. Ito ang pinakamagandang desisyon para sa iyo. Wala lang sila lahat ng... Hello, Jiang Yunwan. Lahat ng pelikula at palabas sa telebisyon mo ay tatanggalin na sa platform. Hintayin mo ang pagbabayad mo. Nang napakalaking bayad pinsala. Huwag po kayong mag-alala, sigurado kong ilalabas ulit lahat ng ito sa tamang panahon. Sigurado akong bibigyan ko kayo ng paliwanag ng personal. Boss Zhang. Yunwan. Bakit nangyari ito?
Jiang Yunwan. Kahit ikaw. Sa inyong pagsasama, isa ka lang tangang babae. Sino ka? Ako ang asawa ng asawa mo. Ang asawa ni Guizhou. Pagkatapos niyang pakasalan ako, umalis siya para magtrabaho sa lungsod, tapos para mapakasalan ka. Sinunog niya ako. Akala mo ba? Nanalong siya ng parangal dahil sa galing niya sa pag-arte. Iyan ay ginagawa niya lang talaga sa totoong buhay. Kung bakit ako naging ganito. Lahat ng yan ay gawa niya. Bakit ikaw ito? Kung hindi ako, sino pa ba? O baka tinatanong mo, kung nasaan na ang lalaking inutusan ko dati? Jiang Yunwan. Palagi ka lang niloloko ni Guizhou. Kung hindi ka naniniwala. Hanapin mo ang lalaking nandito kaninang umaga. Guizhou. Niloloko mo talaga ako. Maging tapat ka. Bitawan mo ako. Kasama ko lang si Jiang Yunwan. Nagkaroon ng relasyon sa iba. Labag ba sa batas yon? Magkakagusto ba siya sa'yo? Kung hindi mo sasabihin ang totoo ngayon, hindi ka makakaalis dito. Ano ito? Hindi ko alam. Boss Lee. Nakuha namin ito sa kanya. Insulin. Insulin injection ito. Sabihin mo, gamot na nakaka-addict. Nagtatrabaho lang ako para sa pera. Wala akong alam. At saka, sinabihan ako ng taong yon na bago dumating ang mga reporter. I-inject kay Jiang Yunwan para mahuli siya sa pagtataksil at makulong. Pasok ka. Nakita mo na. Si Jiang Yunwan, isa lang siyang asangkapan para umangat. Gagantihan ko siya. Si Ji Jiang, ang sikat na scriptwriter. Isang karangalan. Mukhang tama ang hinala ko. Akala mo pag nagpanggap ng dating asawa. Magkakalabuan na kami ng asawa ko. At ikaw, aktor ka lang niya, di ba? Babalaan kita. Hindi kita magugustuhan ang puso ko. Para lang sa asawa ko. Saan naman ako makikilala ng isang award-winning actor? Paninirang puri lang lahat ito. Paalisin mo siya. Lige, hindi yata tama yon. Paalisin mo siya. Umalis ka. Kung hindi mo susundan, malayo na siya. Paano ako tatalikuran ni Yunwan? Paano niya ako tatalikuran? Hindi ako naniniwala na tatalikuran ako ni Yunwan. Nagtaksil siya sa gabi ng awards mo. Matagal ko nang. Hindi siya gusto. Guizhou kuya, ang galing-galing mo. Bulag ang mga nagsasabing. Umaasa ka lang sa kanya. Ikaw na lang ang natitira sa akin.
Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong maayos ito, bibigyan kita ng pamilya para sa'yo at sa bata. Sino yan? Kayong dalawa pala. Kukunin ko lang ang bayad sa show. Ang galing ko no bilang fan. Akala niya talaga, handa kang isakripisyo ang career mo para sa kanya. Kuya, kahit hindi ako nagtagumpay, siguradong, hindi na-leak ang plano. Si Jiang Yunwan, sobrang in love lang talaga. Nahulog na ng todo sa'yo. Yaw. May gagawin pa ako, mauna ka na. Sige, mauna na ako. Si Jiang Yunwan, tanga lang talaga. Lahat ng assets, nakapangalan sa akin. Kapag ibinenta ko, milyon-milyon ang kikitain. Kung hindi lang siya baog, hindi ko sasayangin ang pagdi-divorce sa kanya. Kuya, para sa mga babaeng mahilig sa pride, mas mabuti kung may hawak kang mga litreto o video. Pero ikaw na disente, hindi ka magvi-video nito. Video. Meron ako. Honey, wag mo akong kuhaan, nahihiya ako. Ang ganda ng biwang at hita. Ang kita talaga niya. Handa na ako. Kapag meron ito, kahit malaman ni Jiang Yunwan. Ang lahat, hindi siya makakalaban sa akin. Ano ng genius writer, sikat ng bata pa. Ako pa rin ang nagkontrol. Yung lalaking nagligtas sa akin noon. Paano siya naging ganito? Alam mo na ang lahat ng katotohanan. Ano ang plano mo? Ako. Magdi-divorce ako sa kanya. Sigurado ka ba diyan? Totoong nagmahal ka sa kanya. Sinuportahan mo siya ng buo. Pero siya, puro masama ang ginawa. Pero nakaligtas pa rin. Hindi siya karapat-dapat. Tulungan kita, okay? Ang iyong mapanlin lang na ugali. Sa wakas, lumabas din mula pa sa simula. Nahuli mo na ang kasabwat ni Gueshu. Kaya kahit pumasok ako sa kwarto, walang lalaki. Hindi makukuha ng mga reporter ang litrato ng pangangaliwa ko. Pero ikaw, nagpanggap kang kasintahan ko. At sumabay sa pagganap ni Gueshu hanggang sa huli. Para lang mahila ako sa unang bitag na inihanda mo. Ito ang dahilan. Upang mahila ako sa unang bitag na inihanda mo. Tuloy lang. Pinapunta mo siya sa akin. Para makilala ko ang tunay na mukha ni Gueshu. Tiyak na may balak ka kay Gueshu. At saka, tanging ang mga malapit sa kanya, tulad ko ang makakagawa nito. Alam mong may masamang balak si Gueshu sa iyo. Pero ginamit mo ito. Para lang maging kakampi kita. Ano ang gusto ko sa kanya? Para sa akin, si Guishu ay isang maliit na tauhan lang. Maliit na tauhan lang. Naiintindihan mo ba? Nga. Ano ang gusto mo sa kanya?
Sasabihin ko sa iyo sa ibang pagkakataon. Pero sana ay malinaw sa iyo na pareho ang ating layunin ngayon. Guro Jiang, magtutulungan ba tayo? Nagpapamisteryoso ka. Hindi ako nakikipagtulungan sa hindi ko kilala. Magtutulungan ba tayo? Tayo ang magkakasundo sa layunin. Gusto kong bayaran niya ang buhay. Masyado kang sakim. Gueshu. Kaya kitang itaas sa rurok ng pelikula. At kaya kitang ibagsak sa impyerno. Kuya Weishu. Mauna ka na. Kuya Weishu, miss na miss kita. Halika. Halika dito, halika. Umupo ka muna, umupo. Pribadong hapunan ito, bakit ka nandito? Ngayon, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Kasalanan ni Jiang Yunwan, ang masamang babae na yon. Isang buwan nang hindi nagpapakita, ayaw pa ring makipaghiwalay sa'yo. Hindi ako naniniwalang ganun siya kabusi. Hindi ba't ayaw ka lang niyang bitawan? Kuya Weishu, miss na kita. Saan mo ako namimiss? Dito. O dito. Halik muna. Sino yan? Nagkapalit lang ng damit, may nakita pa akong magandang eksena. Artista ka ba o reporter? Ingatan mo ang bibig mo kapag may nasabi kang hindi dapat at nakasakit ka ng tao, huwag kang magsisisi. Maganda ang itsura. Sayang lang, pangit ang kaste. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Misteryosong investor sa showbiz. Isang buwan, dose-dosenang malalaking pelikula ang ininvestan. Misteryoso ang background. Yaw. May trabaho pa ako, mauuna na ako. Kita na lang tayo mamaya. Alis na ako. Kuya Weishu. Sa susunod na linggo, ika-negatibo 25 kaarawan, at oras na para mamana ko ang buong Lee conglomerate. Tulungan mo akong mag-imbita. Sikat na bagong aktor na si Gueshu. Kapag nalaman ni Kuya Weishu ang tunay kong pagkatao, masaya siguro siya, no? Ang dami mong ginagawa, bakit ngayon ka lang umuwi? Maraming nananagot na kumpanya kamakailan. Kaya talagang abala. Tungkol sa annulment natin. Honey. Ngayon, bigla akong na-inspire. May naisip ako. Mas magandang script kaysa sa nanalo ka. Gusto ko itong isulat at ibigay sa'yo bago tayo maghiwalay. Okay lang ba? Bagong script. Mahal. Buti na lang hindi naapektuhan ang pagiging malikhain mo. Inaabangan ko ang bagong gawa mo. Palagi akong naniniwala sa'yo. Kung maghihiwalay tayo ngayon, kalahati ng ari-arian ko ang mawawala. Hinding-hindi. Nga pala, honey, may kaibigan akong investor. Lumipat sa tabi natin, ipakikilala ko sa'yo. CJ, Kakagaling lang niya sa party, tatawagin ko siya. Maupo ka muna.
Kuya Gu, sa listahan ng mga dumalo sa party, walang bagong investor. Baka nagkamali ka lang ng pagkakilala? Nagkamali ka. Pero may isang misteryosong tao, bali-balita na magmamana, ng Harris ng Lee Group, biglaan siyang humingi ng imbitasyon sa may-ari ng party. Ito ang unang pagkakataon. Nalalabas siya sa publiko. Baka siya nga? Kung siya nga ang tagapagmana ng pamilya Lee. Paano ko siya malalapitan? Espesyal ang katawan ni MSE, allergic siya sa anesthesia. Hindi nare-rekomenda ang cosmetic surgery. Yun, wag na lang kaya. Tayo ay makakaisip ng ibang paraan. Hindi. Gagawin ko ito. Basta't makakaganti ako. Kahit putulin ako ng pira-piraso, kakayanin ko. Kumusta? Kaibigan ako ni Jiang, ang scriptwriter. Pwede mo rin akong tawaging Emily. Honey, maligayang pagdating sa Bitar. Na espesyal kong idinisenyo para sa'yo bilang top-notch na scriptwriter. Pinaganda ko ang itsura ko para malapitan si Guesyo at patayin siya. Pero, bakit ko kailangang magkunwaring mayaman? Asa ka? Wala rin tayong ganoong kalaking pera. May isang tao dati nagkunwaring socialite. At nabuhay sa mga mamahaling bautike ng isang buwan. Hulaan mo. Paano niya nagawa? Ang pagyayabang ng pera, pang na-overreach yan. Ang damit, ang tindig. Ang ugaling walang pakialam at dagdagan mo pa ng ilang. Panggugulat na peking kaalaman. Kung sabihin kong ikay isang hasyendera. Hasyendera ka nga. Siyempre. Kung may mga chismis pang sasabay. At si Guesyo mismo ang magpapatunay para sa atin. Mas maganda. Anong low-budget na web series ang manghaharang sa akin? Ilang beses ko nang sinabi, malalaking produksyon lang ang tatanggapin ko. Mga blockbuster movie, okay. Loko. Misteryosong investor ng showbiz sa Pilipinas. Bawat buwan, namumuhunan sa dose-dosenang malalaking pelikula. Honey, kilala ninyo ang isa't isa. Ang saya-saya ng gabi. Una sa lounge ng dinner party. Apos dito. Ang laki ng palabas na napanood ko. Tama ba, Gu? Pareho kayong dumalo sa dinner party. Ano na nangyari, mahal? Sa dinner party ba? May nangyari. Mahal. Kasi may nangyari sa lounge. Ikaw ang tinutukoy ko, 1-1. Ang pagmamahalan na inarte ninyo ni Gu ngayong gabi. Nakakabilib palaga sa isang single tulad ko. Mahal, kunin mo ng baso para kay Emily. CJ. Hindi kaya siya matatakot at aalis? Kung ganoon lang siya kadaling matakot, hindi niya magagawa ang pagpatay at pagtataksil. Nagsusulat na script si 1-1. Pinatapos muna niya sa akin ang Wayne bago umuwi. Hoy,
Mag-invest ako ng 3 bilyon sa iyo. Ilang gabi lang tayong nakita. 3 pelikula, hindi pa sapat. Akala mo ba charity ako? Ah, gusto mo ako? Nagliligawan ba tayo? Sage, payag ako. Tapos, ipapaalam ko sa iyo. Kinapon na kita. Nahuli. Wishu, ang sakit ng tiyan ko. Mawawala na kaya ang baby? Natakot ako. Huwag kang matakot. Pupunta ako sa iyo ngayon. Nakuha ba? Hindi pa. Gusto kong siya mismo ang magdusa. Sayang, matagumpay na siya ngayon. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang magkaroon ng tagapagmana kaysa sa anak. Ako na mayaman, parang hindi na importante. Ang taong namumuhay sa dilim ay kayang tiisin ito. Pero kung nasilayan niya ang liwanag, kahit sandali lang kapag bumalik ang dilim, mababaliw siya. Hayaan mo siyang muling malugmok sa kadiliman. Okay na ba? MMEMM. Okay lang, kasama kita ngayon. MMEMM. Saglit, may tatawag. Hello? Ano? Bukas na ang recording, ngayon mo pa ako papalitan. Pasensya na. Ang investor namin ngayon, ibang aktor ang gustong i-promote sa variety show. Kaya hindi na kami makikipagtulungan sa inyo. Kuya Wishu, pwede bang huwag puro trabaho? Ang inaatupag mo. Tumahimik ka, anong alam mo? Ako ang bagong best actor. Kung lalabanan mo ako, Walang magtataguyod sa iyo, wala kang kwenta. Best actor Gyu, mas mabuting tanggapin mo na ang katotohanan. Kuya Wishu, isang variety show lang naman yan, okay lang. pwede bang tumahimik ka? Si Juan, pakasulat siyang script sa akin. Ikaw, anong kaya mo? Anong nangyari sa iyo? Pasensya na, yaw-yaw. Hindi ko dapat sinigawan ka, siguro sobrang stressed lang ako. Kasalanan ni Jiang Yunwan yan, yung masamang babae. Lagi kanyang ini-mental abuse. Kuya Weishu, tutulungan kita, kaya ko. Mag-invest sa pelikula mo o magpasimula ng isa para sa iyo. Custom variety show, sa totoo lang, hindi ko pa nasasabi sa iyo. How am I? Custom. Investment. Alam ko, may isang tao na siguradong makakatulong sa akin. Kuya Weishu. Bakit hindi pa naipapadala ang invitation? Kay Gu Weishu. Magpadala na ng electronic version, bilisan mo. Kapag nakatanggap si Kuya Wishu ng invitation, siguradong masaya siya, di ba? Ayaw niyang umasa sa iba, mas mabuting huwag muna siyang sabihan. Tungkol sa identity ko. Birthday party ng anak na babae ng Pamilya Lee. Ang mga party ng Pamilya Lee, hindi nag-imbitang artista. Nagpadala sila ng invitation sa akin. Pero mayroon nga isang misteryosong tao. Balitay magmamana na. Ang anak na babae ng Lee Group, biglang nag-request sa may-ari ng party. Humingi ng imbitasyon, ito ang unang pagkakataon niya. Na lumabas sa publiko. Hindi ko alam kung siya kaya. Talagang ikaw. Emily, Hindi ako si Emily. sino ka pala? Dahil ba sa pamilya, espesyal ang status? Hindi pwedeng sabihin. Ako ang kamatayan mo.
Guishu. Bakit ka bumalik? Akala ko naghanap ka. Sino pa ang mas importante kaysa sayo? Sa totoo lang, nung unang kita ko pa lang sayo, alam ko na. Tayo ang talagang magkatugma. Kanina sinabi mong ikaw si. Wala. Mali ang narinig mo. Huwag kang magkunwari. Ikaw ang babaeng hires ng pamilya Lee. Ang misteryosong investor, si Emily. Hindi sinasabi ang tunay na pinanggalingan, talagang hindi kailangang mag-alala na mahayag. Pero kung walang puhunan, puro salita lang. Maniniwala kaya siya. Kapag may desisyon na ang isang tao, maiipit siya sa paghahanap ng patunay. Desidido na siyang espesyal ka, kaya sa mga susunod na araw. Ang mga makakapalagayang loob niya, ang mga oportunidad na makikita niya, lahat yon. Sa isip niya, galing sa'yo. Hindi natin kailangang gawing gawa ang identity mo. Sa sandaling naniniwala na siya. Siya mismo ang maghahatid ng status sa'yo at ikaw. Hindi kailangang umamin. Hindi rin kailangang magkaila. Anong pamilya, Lee? Anong pinagsasabi mo? Uwi na ako. Naglalaro pala ng mayamang nagtatago ng identity. Naghahanap ng tunay na pag-ibig. Sige, makikilaro na lang ako. Mali pala. Nagkamali ako ng pagkakilala bilang pasensya. Sasamahan kita pauwi. Hindi ba masama yon? Asawa ka ni Wanwan. Baka siya. Hindi makasapat sa'yo. Sa bahay mo. Tutulungan kitang magising sa kalasingan. Mas nakakagulo sa bahay mo. Natatakot ka. Mahal, ikaw ba yan? Bumalik ka na. Umuwi na si Emily. Umuwi na siya. Matutulog ako sa guest room ngayon. Kinabahan ako ng husto. Hello. Direk Zhang. Pumunta ako para kumpirmahin sa iyo tungkol kay Guishu bukas ng umaga. Sa pagre-record ng variety show. Papasok kayo ng 7 oras 30 minuto kasama ang mga live streaming equipment. O sige, buo ko itong susuportahan ka. Hello Boss Lee, pinatay ko na. Ang mga kamera malapit dito, may 30 minuto ka para hanapin ang ebidensya. Anong ingay iyon? May tao ba doon? Bakit ikaw? Ano ang ginagawa mo sa bahay ko? Pupuntahan ko tingnan. Anong pakialam mo kung anong nasa labas? Yunwan. Natulog ka na ba? Gusto mo siyang gisingin para panoorin niya tayo. Mas will ka pa sa akin.
Hindi ba siya si Yuyu? Ngayon nakarating tayo sa na si Jiang Yunwan. Ang live streaming natin ngayong variety show ay ipapakita sa inyo ang pinakatunay na buhay mag-asawa nila. Sino iyon? Oh no, live streaming ng variety show. Bakit nandito ka pa? Hindi ka umuwi kagabi? Bilisan mo, bumangon ka na. Hello? Bilisan mo, magtago ka na. Bakit ako magtatago? Wala nang oras, bilisan mo na. Nawalan ka ng malay bigla kagabi, inalagaan kita, bakit ako magtatago? Dumating na sila. Ano ang takot mo? Ikaw ay tinataya na ito ay ang iyong illegal na pulbos tulad ng nakaraang gabi. Kalokohan lang nila. Kailangan kong tingnan, kapag ginising ko siya mamaya, ako na ang lubos na magugulo. Huwag kang umalis. Gigising ka lang tapos hanapin mo agad siya. Titignan ko lang, babalik ako agad. Gueshu. Screenwriter Jiang, bakit ang tagal bago magbukas ng pinto? Nag-broadcast kami nito live. Hindi pa alam na ito. Gumufi Emperor. Hindi pa ba kayo handa? Halika na. Lahat tayo pumunta na. Halika na. Hello. Sandali. Gumufi Emperor. Sandali, hindi ka pwede pumasok. Gu, Best Actor. Sig, alis na tayo. Nasa guest room si Best Actor. Mag-asawa kayo, hindi kaya hiwalay ang tulugan? Nga, bakit hahawakan ni Best Actor Gu ang babaeng nangangaliwa? Kahit gaano kalaki ang puso, may kirot pa rin sa loob. Kasi marumi. Mga manunod, nandidili tayong lahat para kay Weishu, di ba, Dire? Ayaw na naming makita ang babaeng itong malandi. Pupunta kami kay Weishu. Dito tayo dumaan. Teka muna. Sino yon sa labas? Ang daming tao. Live variety show. Akala ko kinansel na. Live. Hindi naman ako itinatago. Millie. Public figure ako, isipin mo naman ako. Umalis ka, lalabas ako. Tigilan mo nga, kapag nakunan ako, wala na ako. Writer Jiang, live kami ngayon. May susunod pa kaming pupuntahan. Huwag mo kaming pahirapan. Pakikuha na lang si Best Actor Gu. Ay, talagang hindi maganda ngayon sa amin. Baka gusto niyo muna sa iba? Nakakonsensya ka. Baka hindi si Best Actor ang nasa loob, kundi ang kabit mo. Ang tapang ni Writer Jiang. Pinatira pa sa bahay ang kabit. Patanggal-panggal pa ang kabit para sumika. Hala, may isa pa. Tingnan ko. Sino ba kayo? Hindi na kayo makakatulog. Babae. Bakit? Hindi pwedeng matulog dito ang babae. Best friend ako ni Jiang Yunwan. Nga, siya ang best friend ko. Siya si. Emily, sinabi mong best friend mo siya. Pero hindi mo alam pangalan niya. At kanina, parang may tinatago ka. Mukhang hindi siya kabit mo, kundi. Baka, kabit ni Best Actor Gu? Hindi. Mahal na mahal ako ni Weishu. Hindi ganoon si Weishu. Siya best friend ko talaga siya. Tama, hindi magloloko si Wishu. Ang malandi lang talaga ang babaeng ito. Lalaki o babae, gusto niya. Ano ka ba? Bagong kakilala lang, nakitira na. Si Guishu ang nangangaliwa, si Writer Jiang ang hindi lang nagbubulag-bulagan, pati tumutulong pa sa pagkatago. Ang sakit ng buhay may asawa. Tama nga ang hinala, si Gu ang may kasalanan. Hanggang ngayon wala pa si Guishu. Baka wala talaga siya dito. Tara, pumasok tayo at maghanap ng ebidensya. Pasok tayo. Tara, hanapin natin. Sundan natin. Hoy, huwag ninyong guluhin. Hindi na kami mag-record. Director Jiang, hindi pwede yan. Sa kontrata natin, malinaw na nakasulat, totoong live broadcast. Kahit anong mangyari, hindi pwedeng ihinto. Wala talaga sa bahay si Gu Wishu. At yung pagkapanggap mong takot kanina, para lang siya. Mabash ng buong internet. Dapat humingi ka ng tawad. Sa harap namin lahat, humingi ka ng tawad. Ako, Mag-sorry ka. Ikaw ang nambabae. Gusto mo pang isangkot si Wishu sa mundo. Paano may taong kasuklam-suklam na tulad mo? Sorry ka. Nandito si Gu Wishu. nandito nga siya. Idiot, tigilan nyo yan. Huwag nang kumuha. Honey, bakit ka nandito? Hindi ko akalain, ganyan ka pala, Gu. Nakita nyo na ba mga fans? May ebidensya na ng babae si Gu. 3 taon ko siyang in-idol, yun pala si Raulo.
Hindi ka nahihiya sa mga fans mo. Ama, lumabas ka sa showbiz. Lumabas ka. Ipa-file ko kayo ng kaso. Scripted ba yung live? Dahil napanood mo na, sasabihin ko sa'yo. Hindi lang ikaw ang babae. Sa buhay ng aming sigu, Hindi ako naniniwala. Hindi gagawin sa akin yan ni Weishu. Sino yung babae? Makikipag-agawan pa sa lalaki ko. Hindi ko siya palalampasin. si Miss AI Mili ang tagapagmana na mayamang pamilyali. Ang kayang ibigay niya kay Gu. Hindi mo kayang pantayan. Tagapagmana ng pamilya Lee. Huwag kang mag-alala anak, nadaya lang. Ang daddy mo ng babaeng yun, hahanapin. Ni mama ang totoo. Baba. Bilis. Sabihin ko sa inyo. Cancel na ang collaboration natin. Wala kayong karapatang mag-shoot. Kailan namin kinansel? Tumigil ka sa kakasalita. Sige na, umalis na kayo. At kayo, umalis na rin, bilisan nyo. Umalis na kayo, huwag nyo nang i-video. Bahay ko ito, lumabas kayo agad. Huwag nyo nang i-video. Tumigil kayo. Ikaw, huwag ka nang mag-video, lumabas ka. Alam mo ba? Sinira mo ang lahat. Kayong dalawa. Kailan kayo nagsimula? Ano ba ang sinasabi mo? Alam ko na. Kahapon pa alam mo, di ba? Kaninang umaga. Sinasadya mong pinapasok ang mga tao para maghiganti ka sa akin. Ang sama ng ugali mo. Huwag mong kalimutan, hawak ko. Maraming video mo. Gusto mong magsabay tayong masira, di ba? Ginagamit mo ang video para i-blackmail ako. Kung ganyan ang trato mo, huwag kang magtaka kung gantiin kita. Ikaw ang gustong sumali sa variety show na yan. Anong kinalaman ko? Pero kagabi sa telepono, malinaw na sinabi niya. Impostor siya. Kapag nahuli ko siya, papatayin ko siya. Naku, hindi naka-off ang phone. Ikaw nga. Ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang hindi maaaring makontak. Pakitawag muli mamaya. Baka lang kalaban mo para guluhin ka. O baka naman biro lang ng isang saksakan fan. Hindi pa kita sinasabihan. Bakit mo binuksan ang pinto? Alam mong kapag na-video ako, tapos na ako. Okay ka lang ba? Magdududa ka pa sakin. Nakakatawa. Isa ka lang namang artista na nanalo ng award. Anong mapapala ko kung sisirain kita? Mula pagkabata, hindi pa ako nakaranas ng ganitong kahihiyan. Gusto kong malaman ng lahat. Na ngayon, ang kasama mo sa kama ay hindi si Jiang Yunwan, kundi ako. Ikaw pa ang may ganang gawin yon pero takot umamin. Anong klaseng lalaki ka? Okay lang kung mawalan ng fans. Yang maliit na team ng variety show. Kung ma-offend, edi ma-offend. Pagkalipas ng issue na to, kaya kitang gawing sikat anumang oras. Ang liit ng pangarap mo, huwag ka nang bumalik sa kin. Alam ko na ang mali ko. Alam ko na. Alam ko na. Magdududa ka pa sa kin. Bakit kita pagagastahin? Bitawan mo ako. Uwi na ako. Saan ka uwi? Sa mayamang pamilyang Lee. Di ka karapat dapat, sinungaling ka. Anong ginagawa mo rito? Gu Weishu. Sino naman siya? Kuya Wishu, itong Emily. Isang maloloko lang, hindi talaga siya ang tagapagmana ng pamilya Lee. Anong sinasabi mo? Paano kung mabunyag ang tunay kong pagkatao? Huwag kang mahulog sa bitag ng pagpapatunay sa sarili. Kapag mas napaliwanag ka, mas nabumukha kang may tinatago. Ang mga nasa kapangyarihan kapag tinatanong, hindi nagpapaliwanag. Ang pinakamagandang sagot ay ang huwag pansinin. Ang laki naman ng dating mo, pala naging pangatlo na ako sa'yo. Pangatlong may-ari na pala ako.
2 taon na kaming magkasama ni Kuya Wishu. At bukod pa riyan, buntis ako sa anak ni Kuya Wishu. Ang samahan namin, hindi mo kayang pantayan. Ikaw, Ah, kaya pala. 2 taon na pala. anong ginagawa mo? Kuya, may live stream sa kwarto. Alam mo ba kung ano ang sinabi mo sa kamera? Anong nangyari? Hindi ba totoo ang sinabi ko? Hindi talaga siya ang tagapagmana ng pamilya Lee. Kung hindi ako ang tagapagmana ng pamilya Lee, ikaw ba? Ako. Huwag na, ayokong makisali sa kahibangang ito. Isang beses lang tayong nagtalik. Nagkaroon pa ako ng problema, hindi sulit. Umalis ka na. Hindi kailangan ni Kuya Wishu ng pera ng iba para sumikat. Huwag ka munang umalis. Umuwi ka muna. Mamaya na tayo mag-usap, makinig ka. Bakit? Kuya Wishu, ngayon, ako o siya. Paalisin mo na siya, hindi ba sinabi mong hindi mo kailangan ang kulong ng sinuman? At saka may pera ako, isa siyang maloloko, ikaw. Buntis ka, nabulag ka na ba? Nangumupahan ka lang, gagastusan mo ako para sumikat. Magdahan-dahan ka sa pagmamayabang, pwede ba? Nanakit ka ng babae, buntis pa naman siya sa anak mo. Hindi. Dati, nagpanggap siyang fan para lumapit sa akin, nalaman ko na lang. Hindi lang ako ang lalaki niya, ngayon ang bata sa tiyan niya. Hindi sigurado kung akin yan. Paano mo ako masasabihan ng ganyan? Hindi ba sinabi mong ako lang ang gusto mo? Sayang. Ang sarili ko ang pinakamahalaga. At si Janiwan, naghanap ng ibang lalaki sa labas, tinalikuran niya ako. Ngayon, ikaw na lang ang meron ako. Pangako ko sa'yo. Sa'yo lang ako magiging mabuti. Ano pa ang hinihintay natin? Tapusin na natin to. Ano ang sinasabi mo, Emily? Pinapahiwalay mo ang asawa ko sa akin. Lahat ng dapat hindi makunan, nakunan. Bukod sa akin, sino sa inyo ang makakatulong sa kanya? Ni hindi mo nga matulungan ang negosyo ng sarili mong lalaki. Bakit mo siya pinagkakaguluhan? Mahal, Si Janiwan ay nahihirapan na sa sarili niya pagdating sa koneksyon. At resources, syempre mas lamang si Emily. Suyaw. Ni sarili niya nga, hindi kayang buhay ni Suyaw. Ngayon, nahihirapan ang negosyo ko at may bitbit pa siyang bata sa tiyan. Pabigat lang yan, kaya makikipaghiwalay na ako ng tuluyan. Para magustuhan pa ako ni Emily. Janiwan. Hiwalayan na tayo. ano ang sinasabi mo? Dahil sa kanya, makikipaghiwalay ka sa akin. Emily, akala ko kaibigan kita, ginagatasan mo ang asawa ko. Hindi kita palalampasin ngayon. Bitawan mo ako. Manggugulo ka pa ba? Gueshu, humarang ka pa. Ipinagtatanggol mo pa siya. Hinampas mo siya. Iha. Umalis ka, hindi kita palampasin. Ginagatasan mo ang asawa ko. Bitawan mo ako. Umalis ka. Kuya Wishu, ayos ka lang ba? Yaw-yaw. Niloko mo ako. Yaw. Inaapi mo ako, papatayin kita. Tama na. Tama na. Hiwalayan na tayo ang mga sasakyan sa pangalan natin. Bahay, lahat yan galing sa royalty fees ko, hiwalayan. Lahat sa akin. Mga yan ay conjugal property, dapat hati tayo. Gueshu. Ang kinikita mo sa mga pelikula mo nitong mga taon, hindi sapat para buhayin ang sarili mo. Pinush kita. Ang mga script ko, sa'yo lang ibinigay. Ilang investment ang napalampas ko. Hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo? Hindi ba't dahil magaling akong umarte? Ang mga script mo, ako lang ang pwedeng umarte. Dahil sa'yo, ilang script ang tinanggihan ko. So ganyan pala ang palagi mong iniisip. Sige, ibigay mo na lahat sa kanya. Mga basura lang yan, ano pa bang pinag-aawayan? Bibilhan kita ng bago lahat. CJ, kunin mo na lahat. Sandali. Gusto ko ang video ko.
Anong video? Gusto ko ang video ko. Paano kung hindi ko ibigay? Ibigay mo na sa kanya. Bakit mo pa tinatago ang video niya? Naalala mo siya. May nararamdaman ka pa. Ikaw. Ang video. Impossible. Sa paningin niya, napakahalaga ng video na iyon. Ano bang kalakaran ang ginagawa niya sa likod? Pirmahan mo. Ang pagkasira ng pangalan, unang hakbang lang yan. Ang reputasyon ko, ang video. Balang araw. Papaluin kita, lahat yan ibabalik mo. Umalis ka na. Wishu, talaga bang hindi mo na kami? Alagaan, ako at ang anak natin, pagkatapos ng susunod na linggo. Marami na akong pera. Lahat yon ibibigay ko sa'yo. Yaw. Mabait ka at dalisay. Gustong gusto ko talaga ang pagkatao mo. At talagang gusto kong bigyan kayo ng tahanan, ikaw at ang bata. Pero ngayon para sa akin, ang pag-ibig at pamilya, hadlang sila. At kung sobrang sagabal ang hadlang na to, hindi ako mag-aatubiling burahin ito. Pagsisisihan mo ang desisyon mo ngayon. Hindi ako nagsisisi sa anumang desisyon ko. Pagsisisihan mo ang desisyon mo ngayon. Guishu, 15 taon na ang nakalipas. Nang isakripisyo mo ang buhay mo para iligtas ako, hindi ko inakala na magiging ganito ka. Ang hinahangaan mong tagapagligtas. Hindi ako yon. Anong sinasabi mo? Bakit ka bumalik? Bakit nandito ka pa rin? Gusto mo bang ipaalis kita ng guard? Huwag mong subukang galawin ako at ang anak ko. Babala ko sa'yo, ako ang susunod na tagapagmana ng Lee family. Susunod na tagapagmana. Mas mabuti pang dalhin mo si Guishu at umalis ng malayo-layo. Kapag nakita ko ulit kayo, hindi ko kayo palalampasin. Ang Lee family. Ayos, sana nga huwag mo siyang palampasin, Guishu. Kayong dalawa. Pasensya na. Kasabwat ko siya. Akay pala itong lahat. Plano ninyo. Wala na siyang pera tao. Nga pala, dahilan lang yun. Iniwan ko siya sa hotel. Tuloy pa ba ang plano? Wala pa ang video. Nagbago ang plano. Hindi, alam ko ang fan culture. Si Guishu ngayon. Masasabing artista na may sira na moral. Basta may issue, kahit black publicity, ikita pa rin, pagkatapos ng ilang taon. Kapag bumalik siya, kakaunti na lang ang makakaalam ng totoo. Bilang tagapagmana ng Lee family, matutulungan ko kayo. Tito, Di ba sa susunod na linggo ka pa babalik galing abroad? Baka naman kasabwat mo si Guishu. Tito, Wala akong pakialam. Usapin ito ng pamilya Lee. Sumama ka sa akin. Magpaliwanag ka sa mga nakatatanda. Manunulat Jiang, sa susunod na lang ang usapan natin. Pero binabati kita. Tagumpay mong napahiya. Naalis sa bahay ang gago. sa susunod na linggo ang birthday party ko. Pinadalhan ko na siya. Ang imbitasyon, may magandang palabas tayo. Nakasaad sa kontrata, kapag nasira ang reputasyon mo, magbabayad ka ng malaking penalty sa brand, 40 milyon. Ito ang kontrata sa produksyon. Kapag sumira ka, 30 milyon ang penalty. Kapag pinagsama, napakalaking halaga. Gulay, papalitan mo rin ako, gago. Sabi ko sa'yo, hindi mo kaya ang nasa likuran ko. Kapag kinainisan mo ako, buong produksyon mo, wawakwak. Sedge, hintayin ko. Kuya Gu, maami ka nang na-offend nitong nakaraang araw. Mga malalaking investor na hindi natin kaya. Ano sila? Basura lang.
Ama, may koneksyon si Kuya Gu ngayon. Anong kinakatakot? Kung nandito si Miss Jiang, sa respeto sa kanya, hindi naman siguro lahat ng kontrata mawawala. Jiang Yunwan, Jiang Yunwan. Ako si Guizhou. Wala si Yunwan. Hindi na ba ako mabubuhay? Hindi ba't ito'y pangkalahatang katotohanan? Hindi kailangan dito ang aso ni Jiang Yunwan. Umalis ka. Sige, gusto kong makita kung paano ka makakabalik sa ganitong kalagayan. Hoy. Guizhou, sa loob ng 3 araw, 3,000 multa, kung hindi mababayaran, kita-kits tayo sa korte. Tatlong libong-libo. Maliit na halaga lang. Tumawag siya sa akin. Simulan ang pagsubaybay. Hoy. 3,000 lang, maliit na halaga. Pero ngayon, nasa lumang bahay ako, naghahanda para pangasiwaan ang pamilya. Ang account ay binabantayan ng bangko. Hindi maginhawa ang malaking paglipat ng pera. Gamitin mo muna ang sarili mong pera sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo, makakatulong na ako ng walang pag-aalala. Sige, may ginagawa muna ako. Ano ito? Nakapasok kami sa background ng phone ni Guizhou. At nalaman na lahat ng video niya ay ipinapadala sa isang user at ang user na ito ay madalas nasa the address na ito. Gusto kong malaman kung anong kalokohan ang ginagawa ni Guizhou sa likod. Dito mismo. Hindi ko inaasahan na may kasabwat pa pala siya. Huwag kang magkikilos. Huwag kang gagalaw. Ang hayop na Guizhou na ito. Ipinagbibili pala ang mga video ko sa ganitong website. Kuya Lee, 3 buwan na siyang nagtatago. Marami na siyang nakuha. Ang aming mga bagay, kayong mga hayop na kumikita. Sa mga video ng babae, sige, patayin niyo ako kung kaya niyo, kung hindi ay talagang ilalantad ko kayo. Kuya Lee, ang ganitong uri ng tao, karapat dapat mamatay. Sino? May tao sa lugar ni Kuya Lee. Hintayin mo ako dito. Hindi ba siya yon? Ito ay handaan ng pamilya Lee. Anong karapatan niyang pumunta dito? Nga, kakasal lang niya. Niloko ng asawa, ng babae pa, nahuli sa Livestream. Yung isang production company na ininvestan ko, dahil sa kanya. Malaking pera ang nalugi. Paano siya nakarating dito? Mga walang malay na bagay. Ano ang sinasabi mo? Alam mo ba kung sino ako? Kapag ininsulto mo ako, hintayin mong ma-blacklist ka. Ako ay personal na inimbitahan ng Heres ng Lee. Sa lalong madaling panahon, ako ay magiging manugang ng pamilya Lee. Ang hindi ko kailangan ay resources. Hintayin mo. Pagkatapos ng araw na ito, lahat kayo ay mas mababa sa akin. Pakiusap, papasok na ang pamilya Lee.
Ikaw. Kayo. Okay lang. Likwa. Undercover ka pala. Halika. Pulis. Mga bros, umalis na kayo, ako na ang bahala. Bilis, umalis na. Teacher Jiang, ang tapang mo pala. Umalis na tayo. Dahil nasa bahay ka na, alis na muna ako. Nandito ka na rin. Pasok ka at uminom ng tubig. Maganda ang bahay mo ay. Maganda ang buwan ngayong gabi, naisip kong maghanap ng inspirasyon sa pagsusulat. Napakalayo ng lugar na yun. Nandito rin si Boss Lee. May proyekto ang kumpanya, tiningnan ko ang lokasyon. Hindi ko inaasahang makikita kita. Tayo lang dalawa dito, bakit hindi? Diretsuhin na natin. Ikaw, ang taong nasa likod ni Guizhou. Anong transaksyon ang ginagawa mo sa website niya? Ipinagbibili niya ang video ko sa iyo, hindi ba? Simula pa lang, magkasabwat ka na ni Guizhou. Ikaw ang nasa likod niya. Hindi nung araw na dumating ang reporter, halatang hindi niya alam na darating ka. Gusto mong lokohin siya. Hindi rin. Ano ba talaga ang balak mo? Kung alam mo nang ako ito, bakit mo pa ako pinapasok? Hindi ka ba natatakot na patayin kita para manatili ang lihim? Boss Lee. Ngayon naman, ang hawak ko ay ang sikreto mo. Sabihin mo na. Nasaan ang video? Gusto mo bang talagang makita? Nandito lahat ng sikreto ng ex-husband mo. Pagkatapos bayaran ang penalty na ito, wala nang pera sa account. Makakasurvive pa ba tayo hanggang sa susunod na linggo? Nga pala, Gu, malaki ang kinikita mo sa pagbibenta ng mga maliliit na video. Tumahimik ka. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, huwag itong banggitin. Kung malalagot ako, kasama ka. Hindi pa nalilinis ang perang iyon. Kapag gumalaw tayo, mapapansin tayo ng mga nasa itaas. May naisip ako. May taong may malaking pera. Mayroong mahigit 1,000 dokumento dito. Bawat isa ay kumakatawan sa isang biktima. Mga hayop. Gugutayin ko lahat ng video na ito. Walang saysay. Kopya lang ang mga video. Maliban na lang kung mahanap natin ang gumawa ng website at sirain ang kanyang server. Kaya nga, nandito ako para humingi ng tulong mo. Sabihin mo, sino ang mastermind? Bakit mo pinalitan ng password? Buksan mo ang pinto. Kapag binanggit mo ang demonyo, darating siya. Siya ang gumawa ng website. At siya rin ang ex-husband mo. Maaming video ng mga biktima ang ipinagpapalit ni Guizhou. Hindi ka naniniwala? Ipapakita ko sa iyo. Ikaw,
Bubuksan ko ang pinto para sa iyo. Hoy! Ikaw pala. Ang Genuine ay isang babae na itinapon ko. Hindi ko akalain na ang presidente ng Lishay Group. Si Lishan ay hindi mapili. Ano? Natikman mo na, gusto mo pa ulit? Mas tapat naman ako kaysa sa iyo. Lalaki, alam mo na yan. May penalty na mag-expire sa 2 araw. Bayaran mo ito para sa akin. Makinig ka na lang kay Gu, kung hindi. Kalat ang hubad mong litrato bukas sa internet. Ay post mo. Ay post mo. Patunay lang iyan na ikaw ang nagkalat ng malaswang video. Panghulila sa dating asawa. Panunuhol. Sinira ang aking reputasyon. Ikaw ang makukulong. Maglalaban tayo hanggang sa huli. Hindi kita natatakot. Akala mo ba isasakripisyo namin ang sarili? Nawala ang cellphone ni Gu. Nananakaw at nagkalat ng mga pribadong video. Anong kinalaman nito? Sa aming si Kuya Gu? Hindi ako makukulong. Ngunit ang iyong video ay mapapanood ng lahat online. Ang iyong pamilya, mga tagasunod at kaibigan ay makikita ang iyong kahalayan. Napala, makikita rin ito ng mga manyakis na lalaki. Hulaan mo kung ano ang gagawin nila. Sa iyong magandang mukha. Bosley. Dahil nakakapit ka na kay Lishan. Bosley, ang multang ito ay dapat. Hindi malaking halaga sa'yo. Pero bilisan mo. Dahil sa isang linggo, si Emily ay magmamana. Ng Lee Group. Hindi ko nakakailanganin ang pera noon. Bigyan mo ako ng pera ngayon. At sa pagitan natin, tapos na ang lahat. Sa pagitan nating dalawa, ang meron lang ay ang utang na loob mo sa akin. At ang iyong galit sa akin. Gu Wishu. Akala mo ba nakakapit ka na sa pamilya Lee? Sa tingin mo ba karapat-dapat ka? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko hahayaang mapangasawa ng ganyang klase ng tao, ang pamangkin ko. Isang taksil na nangangaliwa habang may asawa. Anong karapatan mo? Na tumayo kasama ng pamilya Lee? Niloloko ka lang niya. Hanggat nandito ako, ang Lee Group ay hindi magbibigay sa iyo ng anumang tulong. Kailangan mong magbigay dahil marami rin akong video ni Miley. Sa katunayan, ang mga babaeng nasa mga video ko. Sino-sino ang mga ito ay hindi niyo maisip. Kung hindi niyo ako tutulungan, isasama ko ang lahat. Sa pagkalagot ko, may isang katangian ako. Mahilig akong magtago ng lahat ng ginagawa ko. Sa tingin mo, magkano ang halaga ng reputasyon ng tagapagmana ng pamilya Lee? Ang multa sa 2 araw, ang anunsyo sa kaarawan sa 1 linggo. Isang bagay man ay hindi pwedeng mawala. Naniniwala ka na ba ngayon? Gusto mong mabawi ang video ni Suyaw? Tutulungan kita. Hindi ako makukulong, ngunit ang video mo ay mapapanood ng buong internet. Makikita ng pamilya mo, fans, at mga kaibigan ng iyong kahalayan. Makikita rin ito ng mga manyakis. Ano kaya ang gagawin nila sa magandang mukha mo? Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Ano ang pangalan mo? Ako si Guishu. Hindi siya iyon. Hiyue, pinangako nating hindi susuko. Kumusta, Hijayang? Ako ang gumanap bilang pangatlong lalaki. Si Guishu. Ikaw yung nagligtas sa akin noong bata pa sa Kingshui Village. Galing ako sa Kingshui Village. Ang taong laging iniisip mo ang nagligtas sa'yo. Hindi talaga ako yon. Hindi siya iyon. Baka ito na ang kapalit ng pagkakamali ko sa pagkakakilala. Magandang pakikipagtulungan.
Si Guishu ang nagtatag ng website. Ang pinakadiretso para mawala ang video ay sirain ang website. Pero ang totoong URL ng website ay nasa cellphone niya. Una, kailangan mag-install ng virus sa cellphone ni Guishu. Na-miss mo ba ako? Ay Millie, anong ginagawa mo? May itatanong ako. Bakit sinabi ng tito ko na hindi niya talaga papayagan na tayo ay magkatuluyan? Ano nung sinabi niya sa'yo? Wala siyang sinabi, basta hindi papayagan. Sabihin mo, may ginawa ka bang masama sa akin? Siya at si Jiang Yunwan. Ang unang nagtaksil. Tiyak nakinig siya. Kay Jiang Yunwan. Siniraan ako sa harap mo. Saksihan ng langit at lupa. Sa hotel lang ako naghintay nitong mga nakaraang araw. Hindi ako lumabas. Anong nangyari? Ay Millie, ikaw ba ay? Hindi maganda ang pakiramdam. Hindi. Gusto kitang lamunin. Bukas sa birthday party, ipapahayag natin ang relasyon natin. Malapit na kitang maging akin. Pagkatapos ng party, malinaw na ang lahat. Nga, nakalimutan kong maghanda ng damit para sa party. Kailangan kong pumunta agad. Baka pwede mo muna akong kalagan. Millie. Ako. Kumusta? Ako ay personal na inimbitahan ng anak na babae ng pamilya Lee. Sa lalong madaling panahon, ako ay magiging manugang na lalaki ng pamilya Lee. Ang hindi ko kakulangan ay mga koneksyon. Maghintay ka lang. Pagkatapos ng araw na ito, lahat kayo ay magpapakumbaba sa akin. Malugod naming inaanyayahan ang pamilya Lee. Ikaw. Kayo. Ito ay si Assistant Liu, ang laging kasama ni Boss Lee. Ang dala niya ay tiyak na ang susunod na tagapagmana. Ngunit, sino sa kanila ang dalagang anak? Paano ko malalaman? Ang tagapagmana ay pinalaki sa ilalim ng proteksyon ng pamilya Lee. Lagi siyang namuhay ng tahimik, walang nakakita sa kanyang tunay na mukha. Ay Millie, bakit mo inimbita? Ang dalawang ito sa iyong birthday party. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba sila karapat-dapat na dumalo sa pagdiriwang na ito? Hindi. Hindi ba ngayon ang araw para i-announce ang ating relasyon? Okay lang kung si Jiang Yunwan ang dumating. Kahit na siya ang aking dating asawa, siya ay isang award-winning screenwriter. Ang kanyang katayuan at estado ay maaaring tanggapin. Ngunit bakit nandito pa rin si Suyaw? Nakalimutan mo, hindi ka dapat umiinom ngayon. Nayak ako dahil sa lalaking maloloko. Siya ay mababa ang pinagmulan. Ang mahalaga, magulo ang kanyang buhay pribado, ang pakikisalamuha sa taong tulad niya, ay makakaapekto sa ating negosyo. Makinig ka sa akin, maghanap tayo ng taong magpapalaya sa kanya. Ngunit sa palagay ko, siya ay mas karapat-dapat na dumalo kaysa sa sinuman dito. Iniisip ko lang ang ating negosyo sa hinaharap. Alam kong mali ako, ipinapangako ko sa iyo mula ngayon. Wala na akong anumang relasyon sa kanya, magulo ang buhay pribado ng taong ito. Ang bata sa kanyang tiyan ay hindi talaga akin. At ako. Gusto lang magkaroon ng pamilya kasama ka. Maganda ang salita. Ngunit kung ang bata ay ipinanganak at ikaw ang ama, hindi mo ba ito tatanggihan? Guishu, ganito ka ba talaga kasama? Balak mo bang iwanan kami ng anak ko? Gusto mo pang mag-ambisyon sa pamamagitan ng anak? Hindi pa natin alam kung akin ang bata sa iyong tiyan. Ngayon pa lang, ito ang sasabihin ko. Kahit akin pa yan, hindi ko tatanggapin. Gago ka. Kaya magsulat ka ng kasulatan ng paghihiwalay. Kasulatan ng paghihiwalay. Anong silbi ng pagtanggi mo ngayon? Paglaki ng bata? O pagyaman ni Suyaw, paano kung magsisika? Maliban na lang kung magsusulat ka ng kasulatan, saka lang ako maniniwala. CJ, kaya ngayong araw na ito, sa harap ng napakaraming mahal na bisita, hihiwalayin ko ang babaeng ito at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Simula ngayon, ikaw at ako
walang kinalaman sa isa't isa. Ako, si Gueshu, ay kusang loob na tatalikod sa karapatan sa pagpapalaki ng sanggol sa sinapupunan ni Suyaw. Mula ngayon, wala nang anumang ugnayan sa pagitan namin ng mag-ina. Gueshu, 2 taon tayong magkasama. Wala ka bang naisip kahit minsan para sa amin na mag-ina? Kung may sisihin ka sa sarili mo, hindi ka kasi pinanganak na mayaman. Pera at sarili mo lang ba ang iniisip mo? Ang taong hindi nagpapahalaga sa sarili, pinababayaan ng langit. Anak, mula ngayon, ikaw na lang ang kayamanan ni Mama. Tapos na ang lahat. Pwede mo nang kalimutan ang mga hindi dapat naisip. Hawakan mo ito. At umalis ka na. Ngayon, ikaw ang dapat umalis dito. Ay Millie, ito ba ay? Ano ba? Baka naman. May mali akong nasabi. Alam ko na. Siguradong silang dalawa may sinabi sa'yo. Di ba? Huwag kang maniwala sa kanila. Gusto lang nilang makisama sa'yo. Kung hindi, anong karapatan nila para dumalo sa handaan? Birthday party ng anak ni Boss Lee bilang kaibigan niya. Bakit wala akong karapatan? Nga, dahil malapit nang magmana ng grupo si Suyaw. Napakagandang oportunidad yon. Bakit ko hindi kakalimutan? Ano ibig mong sabihin? Mga bisita at kaibigan, magandang araw po. Ngayong araw, may ibang gawain si Boss Lee. Kaya hindi siya nakarating. Kaya't inatasan niya ako na mag-anunsyo ng isang napakahalagang bagay. Ang susunod na tagapamahala ng grupo ay magiging pamangkin ni Boss Lee, si GNG Yao Yao. Bigyan natin ng masigabong palakpakan. GNG Yao Yao. Magandang araw po sa lahat. Para sa mga proyekto ng grupo sa hinaharap, sana'y mabigyan ninyo ako ng inyong patnubay. Siya ang tagapagmana ng pamilya Lee, ngunit nagsusuot ng murang damit at nangungupahan. Bawat buwan, ilang libong piso lang ang allowance niya. Huwag kang magbiro, okay? Hindi ka tagapagmana ng pamilya Lee. Niloloko mo ako. Hindi ko naman sinabing galing ako sa pamilya Lee. Anong paloloko ang pinagsasasabi mo? Hindi mo sinabi, pero nag-invest ka sa ilang pelikula. Hindi ako lugi, pero ang pamilya Lee. Yao-yao ang nasa tiyan mo. Ang dugo ng bata ay galing sa akin. Hindi ba? Naalala kong sinabi mo. Marami akong nakarelasyon na lalaki. Hindi. Ako lang. Ako ang ama ng bata, Yao-yao. Dahil ako, ang ama ng bata, tulungan mo ako, pakiusap. Ayaw mo namang isilang ang anak natin na ang ama niya. Ay magiging batik sa kanya, di ba? Hindi pa man tuyo ang tinta dito, nakalimutan mo na ba? Sasabihin ko sa iyo, ang batang ito ay akin lamang. Mula ngayon, wala ka nang kinalaman sa amin. Wala na. Ako pa rin ang ama ng bata. Ginoong Gu, sa palagay ko kailangan kong sabihin sa iyo, ang pamilya Lee ay hindi nangangailangan ng anumang katibayan sa paggawa ng desisyon. Kahit kainin mo pa ang papel na nasa sahig ngayon. Ang sanggol sa tiyan niya ay walang kinalaman sa iyo. At huwag kang mag-akalang magiging ama ka dahil sa bata. Kayo. Ay Emily, ikaw na lang ang natitira, tulungan mo ako. Sino ba ang prinsesa nitong ito? Bakit hindi ko siya kilala? Parang investor din, tulad ko, nag-invest sa pelikula. Kung may pagkakataon, magtulungan tayo. Sage, marami akong ininvest, pero parang bumili lang ako ng ilang ticket sa scene. Pero ikaw ang binibigyan mo ng pera para pasigatin ng aktor. Sa talent show na yon, malaki ang ininvest ko para sa pwesto. Galing lang ako sa probinsya, mahilig magyabang. Hindi ba't legal yon? Impossible. Nabasa ko ang balita tungkol sa'yo. At siya rin, sinabi niyang ikaw ang investor sa pelikula. Magkakasabwat kayo. Kung hindi ganito, paano kita mahuhuli sa live na nagloloko? Paano ko mababawi ang aking ari-arian? Paano ko magkakaroon ng napakalaking penalty? At paano ko malalaman? Ang taong katabi ko sa kama, isa palang nagkakalat ng malalaswang video. At nangungopya ng ibang babae.
Ang nangyari sa'yo ngayon, kasalanan mo lahat yan. Sapul ka sa sarili mong gawa. Papatayin kita. Ikaw, Ang sampal na to para sa pag-angkin mo. Sa pagkataon ng nagligtas sa buhay ko, nasayang ang 3 taon kong pagmamahal. Ang sampal na to para sa pagpaparatang mo sakit ng pangangaliwa. Magnanakaw na nagsisigaw ng magnanakaw. Ang sampal na to para sa lahat ng babae. Pinagvideohan mo. Isa kang hayop na mas masahol pa sa baboy at aso. Jiang Yunwan. Pinilit mo ko, wala na akong choice. Hulaan mo. Ano nang gagawin ko? Ano nang ibig mong sabihin? Sa cellphone na to, hindi lang kayong 3. May dose-dosenang malalaswang video ng iba pang babae. Ngayon, kapag pinindot ko tong send, ilalabas to sa pinakamalaking porn site sa buong mundo. Kayong 3 baliw, sabay-sabay kayong nanloko sakin. Isasama ko lahat ng babae sa pagkalagot ko. Akala mo ang galing-galing mo. Sa mga tulang, akala mo makokontrol mo kami. Akala mo nagbibiro lang ako. Kapag pinindot ko ito ngayon, E di pindutin mo. Huwag, huwag. tingnan mo, hindi naman kailangang magpatayan. Di ba? Ang gusto ko, kayang ibigay ng pamilya Lee. Hindi pwedeng ibigay. Kung tanggalin ang titulong Best Actor, isa ka lang. Taong umaasa sa babae para umangat sa karir. Isang palamuning lalaki, isang manyakis na nangungopia ng video. Huwag kayong matakot, nandito rin mukha niya. Hindi niya yan ilalabas. Tumahimik ka. Pinilit mo ko. Huwag. Tingnan natin ang views. Ang bilis umabot ng 10 milyong views nitong video. Gusto niyong 3 hulaan? Sino ang bida dito? Niloko mo ako. Nandito mukha mo, hindi mo yan ilalabas. Lahat ng video nasa akin. Ako ang tagapamahala at tagapaglathala ng video. Kailangan ko lang special process ang boses at mukha ko. Walang makakakilala kung sino talaga ako. Impossible. Akala mo ba sa pag-edit ng litrato, maluloko mo ako? Akala mo basta-basta mo lang malalathala ang videong yan? Isa ka lang ordinaryong user. Ganoon kalaki ba ang kapangyarihan mo? Nag-aarte ka lang para lokohin ako, di ba? Sinabi ko na. Ako ang tagapamahala at tagapaglathala ng video. Impossible. Niloloko mo lang ako. Jiang Yunwan. Hindi ko naman gustong lumaki ang isyong ito. Ikaw ang pumilit sa akin. Ganito na lang. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Kung tutulungan mo ako, baka pag-isipan kong burahin ang video mo. Ganoon ba kalakas ang kaya mo? Akala mo ba? Ikaw ang may-ari ng website na ito. Takot na. Sige, lumuhod ka sa harap ko at hindi ko na pag-uusapan pa ito. Lumuhod ka. Guweishu. Niloko mo ako. Loko ba yon? Naghintay lang naman ako. Yaw-yaw, pasok na muna kayo. Ito, pinakamahalagang araw ko ngayon. Hindi ka talaga sasama sa akin. Huwag kang mag-alala, babalik ako. Hindi ako. Absent sa napakahalagang araw na ito. Sex na. Gawin mo lang ang sinabi ko. Opo, Ginoong Gu. Tungkol sa insidente ng nagpapakalat ng malaswang video gamit ang color website. Sama ka po sa amin. Hindi, wala akong website na yan. Bingi ba kami? Kanina pa ang yabang mo. Narinig na ng lahat. Pwede akong maging testigo. Ako. Pagkatapos makipaghiwalay sa anak ni Lee, pinagigantihan niya ako. Gusto lang nilang sumipsip sa pamilya Lee, kaya nagkakaisa sila. Para siraan ako. Gueshu. Mas magaling ka pa sa akin sa paggawa ng kwento. Ano naman?
Ngayon, bukod sa mga testigong ito, ano pa? Kayo, ano ang sakit? Mayroon lamang kaming testigo, ngunit tingnan mo ito. Ito ay live broadcast sa buong mundo. Ang mga nanonood ngayon ay lumampas na sa 100 milyon. Ano? Huwag kang makikilos. Ikaw? Magtipid ka sa pagtawa, kaya mo. Mas mabuti pang ilaan mo ito sa kulungan. Ngunit para sa isang tulad mong nang-aapi ng kababaihan at nagbebenta ng malaswang video. Kahit sa kulungan, ikaw ang pinakamababang uri ng bilanggo. Sa kapalit ng mga babaeng ito, ipinakulong mo ako. Kung ako'y nasa impyerno, huwag kayong mag-asa na mabuti ang inyong kalagayan. Hindi mo talaga nanalo. Paano mo nalaman na ang mga video na iyong pinadala ay sa amin? Ginawa lang sa iyo ang ginawa mo sa iba. Itinatag mo ang mga website na iyon para lamang. Sa pagpapalabas ng mga video na iyon, ngayon ikaw ang bida. Ngunit, ito marahil ang huling pagkakataon mong mag-arte. Burahin mo iyan. Tayo na. Kuya Weishu, Ay Emily, alam ko na. mahal kita talaga. Totoo. Parang sa nakaraang buhay, asawa kita. Hanggang sa nanaginip ako, may isang nayon sa panaginip. Ang pangalan ay Wing Shui Kon. Umalis ka. Parang nasunog ako noon ang tahilan. Ay bumagsak sa akin ang sakit, patuloy akong sumisigaw ng iyong pangalan. Kuya Weishu. Naalala mo na ba ako? Imposible, imposible, walang nakakaalam. Patay na siya, sino ka? Ako si Yun. Kapag nagamit ko na ang katawang ito, magkapalit ako ng iba, hahanapin kita, hintayin mo ako sa kulungan, tiyak na ako'y palaging sasamahan ka. Huwag kang lumapit. Kasalanan mo ito lahat. Kung hindi noon, ayaw mong makipaghiwalay sa akin. Paano kita papatayin? Gusto mo akong ibalik sa sirang na yung iyon. Hindi talaga ako babalik. Ibigay mo sa akin ang gamit. Nandito si Gueshu. Siya nga ba? Gagong lalaki. Wala akong kasalanan. Ginawa ko ang lahat, nagsikap ako para umangat. Anong kasalanan ko? Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Ano ang pangalan mo? Ako si Guishu. Nakita ko ang lahat na masasamang ginawa mo. Nakakapalang mukha mong sabihin wala kang kasalanan. Paano nagaganyan ang isang tulad mo? Hayop na walang inang nagpalaki. Sa pagakyat mo. Bakit kami mga babae ang target mo? Karapat-dapat lang sa inyo yon. Isa-isa kayong mga babae ay walang mabuting ugali. Ano ba yan? Kulang nga ng pangatlong lalaki sa script ni Jiang. Ito na lang ang iwan ko sa'yo. Basta makakaangat lang. Kayang-kaya kong isakripisyo ang lahat. Balang araw, usbong ako, walang makakaapi sa akin. Bakit? Bakit pareho ang ginawa? Pero sa akin, parang napakasama. Huwag kang tumakbo. Tumigil ka. Gueshu, kalmahan mo muna. Bumaba ka muna. Huwag kang tumalon. Kalmahan mo lang. Sasamahan kita palagi. Mahal.
Umalis ka. Kulang nga ng pangatlong lalaki sa script ni Jiang. Kung maibabalik ko lang ang simula. Hindi ko gagawin ito. Kumusta? Akalain mo, sa panahon ng pagiging undercover, nakilala ko ang International Network Special Agent. Salamat sa tulong mo. Dapat lang yon. Naghirap ka. Special. Special agent. Special agent talaga ako. Pagkatapos mamatay ni Kuya, pansamantalang naging presidente ako ng Lee Corporation. Sa totoo lang, hinihintay ko lang lumaki si Yao Yao. Kaya pala ginawa mo ang lahat. Ikaw pala ang responsable. Sa kaso ni Iyon noon, sabi mo mukha kang mabuting tao. Bakit kakaiba ang mga ginagawa mo? Talaga ba? Mahirap baguhin ang ugali niya. Kakaiba talaga si Tiuhin mula pagkabata. Ayaw makinig sa sinuman. Hanggang sa nangyari ang kidnapping, pagkatapos noon. Gusto pa raw maging espesyal na ahente, para hanapin ang kanyang unang pag-ibig. Hindi talaga mahana. Sabi niya, baka namatay na. Ikaw. Ikaw rin nakidnap. Hulihin niyo sila. Tumigil ka. Huwag kang tatakbo. Di na ko tatakbo. Patay na naman nanay ko, wala nang may gusto sa akin. Ipabenta na lang ako. Kung ayaw nila sa'yo, gusto kita. Hawakan mo yung kamay ko. Hanggat di ko pinapayagan, huwag kang susuko. Huwag kang tatakbo. Tara na. Nasaan sila? Nandyan. Habulin. Jiyue Jising. Pinangako mo sa akin, sasamahan mo ko. Huwag kang mamamatay. Nahuli na namin kayo. Huwag kang lalapit. Nandito ko, huwag mo siyang saktan. Yung lalaki, maganda ang presyo. Yung babae naman. Anong ginagawa nyo? Ayoko. May dating, alis na tayo. Ginoo, umuwi na tayo. Ang tagal mo nang wala sa bahay. Galit na galit ang amo. Di ako alis. Di yon bahay ko. Gusto kong sumama sa kanya. Di ako alis. Hahanapin kita. Hintayin mo ko. Binjayang, ito yung espesyal mong in-order. Kwarto 1,702. Masama ang ugali. Ah, si Binjiang, ang sikat na scriptwriter. Espesyal na bisita. Dapat lang sa kanya. Sino ba naman kasi palaging nagtatago? Binjayang, may isang ginungli. Sa restaurant sa baba, nag-order ng afternoon tea para sa'yo. Boyfriend mo ba? Bumalik na sa dating ayos ang lahat. Nahanap ko na rin ang batang lalaking nagligtas sa akin noon.